Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Naging gabi po para sa Talk and Text Tropan Texters ang Game 4 ng PBA Philippine Cup. Bago pa man kasi sumiklab ang aksyon sa pagitan nila at ng Raynor San Elasto Painters, ay itinanghal ng Best Player of the Conference ang Cat Quick Guard na si Jason Castro. At nang tumunog na ang opening buzzer, nag-aalab na ginawa ng bawat tropa ni Coach Norman Black ang kanilang assignment. Gaya ng kanilang ginawa sa first 3 games, matinding depensa ang sinalubong nila sa mga scorers ng Raynor Shine. Pagpasok ng third period ay nagawa pang dumikit ng Elasto Painters sa 2 puntos, 63-65. Isang putback ni Alipik at isang dumadagundong na 3-pointer ni Jared Dillinger ang muling nagpalayo sa Texters. At pagpasok ng fourth period, ilang mabibigat na 3-pointers ang ibinao ni na Jimmy Alapag, Ranidel de Ocampo, Dillinger at Larry Fonay. Bayan rin ang spectacular dunks at highlight reel ni Kelly Williams. Natapos po ang laban 105-82 na siya ring naghatid sa Talk and Text ng rare final sweep. At higit sa lahat, nagluklok sa kanila sa pwesto bilang first team in nearly 4 decades na maging 3 straight champions ng Philippine Cup. Matapos po ang usok, tinanghal namang finals MVP ang steady gunner na si Deo Campo. Sa international basketball, bilang pagtalima sa antas ng pamahalang Aquino, handang magpaabot ng tulong ang Metro Manila Development Authority o MMDA para sa mas maayos na hosting ng 2013 FIBA Asia Men's Championships. Maayos na daloy ng trapiko sa palibot ng mga playing venues ang isa sa mga tututukan ng government agency. Noong isang linggo ay nagdesisyon ng FIBA Asia Executive Committee na ilipat sa Pilipinas ang hosting ng August 1-11 tournament dahil na rin sa kabi-kabilang kaguluhan sa original bid winner na Lebanon. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Ms. Crista Bell de Leon. Handa ang Metro Manila Development Authority o MMDA na mag-deploy ng mga tauhan sa palibot ng Mall of Asia Arena sa Pasay City kapag nagsimula na ang aksyon sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. Ayon kay MMDA General Manager Corazon Jimenez, oras na matanggap nila ang request ng Samahan ng Pilipinas o SBP ay kagyat nilang ilalatag ang mga plano para sa 11-day Cage Fest. Oo, we have enough time pa. Ilapit lang sa amin kaagad. Basta yung traffic management lang, we will try our best na making sure that traffic is not as jam-packed. No? Kabilang sa mga tulong na handang ipaabot ng MMDA ang paglalagay ng mga traffic enforcers sa mga choke points sa palibot ng Mall of Asia. Kabilang na rito ang Diosdado Macapagal Boulevard at EDSA. Tiniyak rin ni Jimenez na gagawin nila ang lahat, masiguro lamang na magiging maayos ang pagbiyahe ng lahat ng delegasyon mula sa mga hotels hanggang sa mga venues. The traffic management yan, tapos that's very important kasi talagang lahat yan pupunta dyan. And then the other one is of course the use of the portalet. And then yung pangatlo, marshalling pwede rin. Bukod sa manpower, handa ring magpahiram ng mga barikada at portalets ang MMDA. Nauna rito, kinumpirma ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sonny Coloma na ipagkakaloob ng administrasyon ng Pangulong Noynoy Aquino ang lahat ng suporta para mas matiyak na magiging matagumpay at maayos ang hosting ng FIBA event. At ang pinaka-fundamental dyan, yung maayos at walang problemang pagdaloy, at pagpapaganap ng torneo. Yung bang lahat ng mga manonood magiging maginhawa ang panonood nila. Unang-una, yung sa pagdala ng mga atleta, yung mga lalahok dyan, na ipakita naman natin sa ating hosting ng malalaking event, na kaya namang garantiyahan ng ating Metro Manila Development Authority yung maayos na daloy ng kanilang papunta at pabalik sa kanilang quarters. At yung seguridad ay tinitiyak din natin dahil bahagi ito ng ating mahusay na pagtanggap at hospitalidad para sa kanila. Sa mga oras na ito ay inaasikaso na ni SBP Executive Director Sonny Barrios ang lahat ng mga paperworks para sa hosting ng torneo na magbibigay ng 3 tickets patungong World Basketball Championship sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, ngayon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, positibong senyales ang nakikita naman ni PTV Sports President Boxing Analyst sa Torneo Tolentino sa maagang pagbabalik ensayo ni Phil-American Unified Flyweight Champion Brian the Hawaiian Punch Viloria. Sa wildcard gym ni trainer Freddy Roach, nagsimulang magpakondisyon ang reigning WBO at WBA 112-pound kingpin. Si undefeated Nicaraguan WBA light flyweight star Roman Gonzalez ang inaasintang next rival ng 32-year-old hard hitter.
Nasa mainit na negosasyon na ang kampo ng dalawang fighters at maaaring sa mga susunod na araw ay maglabas na rin ang announcement ang manager ni Viloria na si Gary Gittleson. Ang grupo ni Viloria ay madikit sa handler ni Gonzales na si Japanese millionaire Akihiko Honda. Si Viloria po ay nagkaroon ng makulay na 2012 career kung saan nagtala siya ng back-to-back knockout wins laban sa dalawang maalamat na fighters na sina Omar Niño Romero at Hernan Tyson Marquez. At sumayin niyo po ang latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo kaya tumutok sa PTV Sports mamayang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Snow Padua.